mag-online sila, Lord. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Ikaw, Lord, ang patuloy na mapurihan at papasalamatan namin. All that we are saying, Lord, na ikaw po, Panginoon, na mag-glorify sa lahat ng aming gagawin. Samahan po kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang kami ay patuloy na mag-guide, Lord, ng iyong banal na kasulatan, Panginoon, so that our heart will be, sabi nga, Panginoon, we are transformed, Panginoon, at binago mo ito, Panginoon, araw-araw ang aming puso. Salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoon. Samahan po kami sa gabing ito sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, praises mo po muna tayo kung sinong gusto magpasalamat sa Panginoon. Sige, ako na po muna. Praises po. Ito po, kami naman dito sa Manila. Sa Valenzuela po kami nakatira, no? So, we are safe, no? So, yung provision ng Panginoon na nakikita ko po yung faithfulness ni Lord sa family ko, na patuloy po na pino-provide lahat po ng pangangailangan namin. So lahat po na in the form na natatanggap namin, I know it is from the Lord. No? Amen po ba dyan? So lahat na natatanggap natin, it is always galing yan sa Panginoon. Maliit man yan or malaki, galing yan sa Panginoon. Ako po, no? Personally po ako nagpapasalamat sa Panginoon yung katapatan ng Lord sa amin, na sinabi naman niya kung ang isang anak niya ay tapat, talaga na naglilingkod, no? Hindi niya ito pababayaan, no? So, kaya po ngayon kami po ay nakikita ko po yung abundant grace ng Lord sa pamilya ko, ay nakikita ko yung protections and the provisions, pati rin po yung kalagayan namin physical ay binibless ng Panginoon. And isa na rin po kanina yung si nanay, kaya nandito si nanay, kasi gusto niya po magpadala sa hospital, no? Alam niyo naman po, sa hospital ay gagastos ka. Ito, kanina umaga, nagtawag sa akin sa nanay ko, emergency daw. So magpadala sa hospital. Ngayon, syempre, bilang nurse, assess ko nanay ko, alam ko naman paano mag-assess. Ano ba ang nararamdaman mo, nay? May sakit ka ba? May ganyan-ganyan. Masakit lang ng balakang ng nanay ko. Sabi ko, sige nay, hindi muna tayo pupunta ng hospital. Dito muna kayo sa bahay, obserbahan namin kayo. Papainumin namin kayo ng gamot, ng mefenamic acid, para tignan natin kung ano yung magiging ano. Kasi kung tatakbo lang tayo sa hospital, baka lalong mas mahawa ko pa doon ng TB, ng mga ano, alam mo naman doon, ang daming mga sakit doon. So, titignan ko muna, bilang nurse, no? Bilang nurse, no? Kasi nurse po ako, no? Nurse. Pero ang trabaho ko hindi nurse. So, ayun, isorba ko nanay ko, pinainom ko ng gamot, pinatulog ko lang dito, pinapahinga. Ayun, magaling na po siya. No? So, pinagaling na po siya ng Panginoon. Praise to the Lord. Praise be to the Lord. At pinagaling na ng nanay ko. Ganun naman po, no? Alam naman natin kung may mga call unto me and I will answer thee, sabi ni Lord, diba? Tumawag lang tayo at siya'y sasagot. No? So, kung ito ay emergency man yan or what, kanina tumawag sa Panginoon kami at pinalangin. At sinagot naman ng Panginoon ng panalangin namin at pinagaling naman namin po. So, yun lang Kuya Bong. Baka sino pa po may praises sa inyo? Ako, praises dahil provision ng Panginoon hindi na puputol, laging may dumarating, on time. Kasi minsan nagwo-worry tayo pag ayan na, may babayaran na naman tayo. Kamukha ko, may mga binabayaran ako sa credit card. So, nag-iisip ako lagi na, Lord, i-meet mo lagi yung aking mga needs. Kasi syempre malaki yung aking bayarin. Walang ginagawa action yung yung bangko, nag-email na ako eh. Tinatawagan ko yung hotline nila, hindi, parang nag-iba yata sila ng hotline eh. Hindi ako updated. So, I thank God dahil yung provision niya, hindi kumbaga sa balon, hindi nauubusan ng laman. Ang Panginoon lagi merong ibibigay sa iyo, basta maging tapat ka lang sa mga tungkulin mo bilang anak niya. Yun ang ating benepisyo. Tsaka nakakatuwa yung kamukha ng isang araw nag-message sa akin sa Ate Lori, nasa Europe yun eh. Kasi yung daily devotion natin sa Acts 2:42, marami kong pinadadalhan no kasi Taglish. Kasi dati English lang yung sa akin. So sabi ko mas maganda, mas maaabot mo yung mga pag-Taglish, 'di ba?
Yung ano yung pangmasa ang dating. So nag-message sa akin si Ate Lori, dati kong kasama sa sa Qatar. Sabi niya, Brother Bong, sabi niya, nakaka-bless naman yung mga sineshare. Sa iba galing yun. Sabi ko, hindi po, sa church po namin nang gagaling yung araw-araw meron pong ganon. So nakaka-bless yung ganyan kasi nakita mo yung minsan yung pinakita ko sa iyo, Pastor, na nagpapasalamat din na share ko siya lagi ng gospel. Ano yun natin yan yan yung bagong teknolohiya ng pagre-reach out sa mga tao. So, gamitin natin yung technology na yan in a way na makapag-share ng gospel. So, I thank God dahil kanina naman, tinulungan ako nila Janet tsaka ng anak niyang kambal maglinis ng bahay. So, sabi ko, sige, magluluto ako ng palabok. Nagluto nga ako ng palabok for today kasi siyempre nakakaya naman. Naisipan niya akong tulungan maglinis kasi wala silang kuryente ng ilang araw. Sabi ko kung hindi pa sila nagkaroon ng kuryente kanina, halos isang linggo na yata silang walang kuryente. So kung hindi pa sila magkakaroon ng kuryente, nag-o-offer na nga ako na sabi ko, sige dito ka lang maglaba. Kasi mababa lang naman yung tubig ko. Tsaka ang kuryente ko naman, mababa lang naman. Mag-isa lang ako So, sabi niya, siya naman nag-offer, linisin namin yung balkonahe mo. Kasi nung isang gabi, dito nag-charge yung mga anak niya ng cellphone. Kasi gamit doon sa school yung mga pagre-research. So, gamit nila yung cellphone. So, I thank God dahil kahit na nag-iisa ako dito sa Tagaytay, wala akong relative, merong mga tao na nagiging close ako. Kasi, sabi nga doon sa whatever you do it for the glory of God. So, kahit na sino yung kaharap natin, dapat pakitunguhan natin na maganda at yung mga pakikitungo natin na maganda niya sa ating kapwa, bumabalik sa atin yan. Siksik, liglig at umaapaw pa, di ba? So, yun lamang po. Pag-pray niyo yung aking sister, may bago na naman siyang sakit na na-diagnose sa kanya. Pag-pray niyo yung sister ko, si Beto, yung mga niya, nakalimutan ko yung term I-share ko sa inyo pag yung screenshot ko. So, ang prayer ko lagi yung health ng sister ko, na gumaling siya sa IgG4 niya, tsaka yung sa bagong sakit niya, na na-diagnose sa kanya, tsaka work, wala siyang work So, pag-pray natin yung work, tsaka finances din nila, tsaka yung property nila, yung isa nilang property sa Canada, binebenta nila. So, pag-pray natin na mabenta na yun. Yung isang property sa Canada. Okay. Sige, Kuya Bong, thank you. Nandito si Gerald. Gerald, good evening sa'yo. Yan, nandito na si Gerald. Sige, kung wala na po, ay tayo po ay magpatuloy na sa pag-aral ng salita ng Diyos. So, maganda po yung ating topic ngayon, no? So, ang topic natin ngayon for week 4 na. This is the last Saturday. Last Saturday of the month of April. So, napakabilis ng panahon, no? Nag-start tayo ng January, February, March, April. So, we already 4 months na po, no? Ang ganda ng ginagawa ng Lord sa atin, no? Tunay nga na ito ay kalooban ng Panginoon na kahit simple lang po yung ating pag-aaral dito, nakain na mo. Kahit simple lang po yung pag-aaral natin dito ay sabihin natin ito ay kalooban ng Panginoon para matuto tayo sa ating pagkaalam, no? Pagpupuri at sabihin nga tayo ay patuloy na baguhin ng puso natin sa kalooban ng Panginoon. Sige, ang topic natin ay week 4 na natin ay walking with Jesus daily. Yan. So nakita naman niyo po doon sa ating GC kanina, pag end of the month na po ng Saturday, sinesend ko na po yung yung PDF file nung week 1 hanggang week 4. So nakasummary na yon. So titignan niyo na lang doon, ito yung diniscuss namin. Nila Kuya Bon, nila Kuya Mel, nila Ate Susan, nila Ate Mabel, ito po yung ating naging topic niyan, no? So, yan.
So yung anong naman natin po, yung ating ang team natin for the month, yung Knowing Jesus, no? Knowing Jesus more, deeper, no? So nakilala niyo na po ba si Jesus? Amen po ba? Amen. Amen. No? Amen, no? So dahil bago tayong Kristiyano at tayo bagong tumanggap sa Panginoon, magandang itong maging topic lagi natin or team natin, no? Knowing Jesus deeper, no? Kilalanin natin si Jesus ng mas malalim pa. No? So ito naman, yung topic natin for today is walking with Jesus daily. No? At ito ay makikita sa Gospel ng Luke 9:23. Basahin ko na lang po sa inyo sa Tagalog. Sabi dito, Luke 9:23. Sabi dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. So pinagpala na po ang salita ng Diyos. Sige po, ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Sabi dito sa gospel na to, makikita natin ang napakalalim na paanyaya ng Panginoon. So there are invitations, no, na gustong ipasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus, no? Na hindi lang sa atin kundi yung tagasunod niya pa before, no? So ang context po na ito, na ang talatang ito ay ang pagtatapos niya na ipinapahayag niya sa kanyang maalagad na siya ay magdurusa, mamamatay at muling mabubuhay, no? So before pa po mangyari yung crucifixion ni Jesus doon sa cross of Calvary, no, sinabi niya na to sa kanyang mga alagad. No? So yun po yung context na yun, no, na kung titignan natin, na in-inform na niya na ang kanyang mga disciple na ito ang mangyayari sa akin, na siya ay magdurusa, mamamatay, at sa ikatlong araw ay siya ay muling mabubuhay. No? So dahil ang mga disipulo noon ay hindi pa lubos talaga na maintindihan, ano ba ibig sabihin nun, Lord? No? Siyempre, hindi na talaga maintindihan pa ang Panginoon. So, maraming salamat. Ipapasalamat tayo sa banal na Espiritu na siya ang nagtuturo sa atin, ano ba ang ibig sabihin na to? Sige. Moving forward, sabi doon na ang ibig sabihin, bago pa man niya sabihin ang take of the cross, malinaw na ipinapakita niya na ang landas ng kanyang tatahakin ay puno ng sakripisyo. No? Kaya ang kanyang paanyaya ay hindi hiwalay sa kanyang sariling halimbawa. Amen. No? So siya mismo, no, ang nag-imbita, siya rin po ang unang mismong gumawa ng kanyang sinabi. Na, di ba, sabi niya doon, yung itakwil mo yung sarili mo, no? Take up your cross and follow me, no? Siya mismo ang unang gumawa ng kanyang invitation na yun. So parang ano yan leadership by example, no? Ikaw ba, kung ikaw ay may leader, at ang leader mo, yung sinasabi niyang command ay hindi naman niya ginagawa, susunod ka ba? Siyempre hindi. Kung siya nga hindi sumusunod, how much more ikaw, di ba? Pero iba po yung Panginoon natin, no? He showed a leadership by example. So we thank the Lord, no, sa halimbawa na yon. At ang pagsunod sa kanyang, sabi doon, ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugan ng pakikiisa sa kanyang pagdurusa at sa kanyang kaluwalhatian. So sa panahon nila, ang cross ay simbolo po ng kakahiyan. Bakit? Ba't kahihiyan ng simbolo ng cross? Remember, lahat po ng mga magnanakaw, pamamatay tao, lahat na nagkakasala po, no, ay yan, may bagong pumasok. Sino to? Si Nobelito. O Cedric. Nobelito. Yan, sila Nobelito, family ng Nobelito. Magandang gabi sa inyo, Nobelito, no? At least kaka-start lang natin, no? So sige, balikan ko lang po namin. Okay. Sige lang. Enjoy lang kayo dyan, no? Relax lang kayo, makinig lang kayo ng salita ng Diyos na sinishare natin sa ngayong gabi. So, we thank the Lord na naka-online na kayo. So, salamat din sa protections na nakarating kayo ng safe, no? At sa looban ng Panginoon talaga,
na kayo ay makakinig ng salita ng Diyos. Sige, kanina na pag-discuss namin, no, yung topic natin is about walking with Jesus daily, no? So, yung verse natin ay matatagpuan sa Luke chapter 9, verse 23. Ang sabi doon, summary ko na, deny yourself, carry up your cross, and follow me. No? Yun yung pinaka-summary ko ng verse. So, dahil dito, sa dinidiscuss natin, ang cross, no, ay nagsisimbol po dati, nung panahon ni Jesus, ng shame. Ano yung shame sa Tagalog? Kahihiyan. Dahil ito ay ang mga, sabi doon, ang mga magdanakaw, mga nahuli na namamatay tao, ay pinapako sa cross. No? At yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila, na carry up your cross daily. Kaya ang mensaheng ito ay, sabi nga natin, ay radical. Ang sino mang sumunod kay Kristo ay dapat handang isuko ang lahat, kahit sa sariling buhay. No? Sabi doon, ano yung radical na ibig sabihin? Alam niyo po, yung radical is something, the extreme change, no? Extreme change na gusto niyang invitation tayo sa atin na magbago kayo ng sistema ninyo, no? So tingnan pa natin niya kung paano natin lubos pa na maiintindihan niya, no? So mas malalim na biblical po na ibig sabihin nito ng tatlong utos. Ano yung utos niyon? Deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Huwag niyo kalimutan yun, ha? Deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Ay nagpapakita ng proseso ng tunay na discipleship. No? So, sa natin deny yourself, ano ba ibig sabihin nito? Ang deny yourself ay hindi lang pagkawala, sabi dito, pagkawala ng pagkatao, kundi pagbabago ng sentro ng buhay. Mula sa sarili patungo sa Diyos. No? So, ibig sabihin, deny yourself. Alam niyo po, ang sarili kasi natin ay makasalanan. Tayo po ay makasalanan. No? So, sabi ng salita ng Diyos, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, dahil lahat ay nagkasala, alam niyo po, ang sabi ng salita ng Diyos, ang puso natin ay mandaraya. No? Ang puso ng tao ay mandaraya. So, sometimes, dito, sinusunod natin yung sarili natin. At sometimes and very often, no, pwede natin sundin ang sarili natin ang bilang isang Diyos. Wow. Di ba ayaw ng Panginoon yan? Kaya ang sabi ng Lord, una is to deny yourself. Kasi bakit? Gusto niya na yung sarili natin, yung old self natin, ay kalimutan na natin yun. Kasi bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso. Di ba? Napag-aralan na natin, no? Sino man tumanggap sa Panginoong Yesus ay binigyan niya ng bagong puso. Kasi yung lumang puso na nasa atin pa dati, ayan ay mandaraya. Huwag niyo po kalimutan yan. Mandaraya yan, mandurugas yan, makasalanan yan. Pero ngayon, na tinanggap na natin ng Panginoong Yesus, tayo ay binigyan na ng puso, ng bagong puso. At yung bagong puso na yan, yan ang totoong puso na natin na totoong buhay. That's why the Lord, first commandment na binigay dito ha, deny yourself. No? So, lagi ba nasusunod yung sarili mo? No? Lagi ba siyang nasusunod? Bigyan ko yun ng example. Example, how the people continue disobey the Lord. Alam ko napanood nyo na to. Napanood nyo na to eh, no? Sino sa inyo idol si Vice Ganda? Kilala nyo ba si Vice Ganda? Ha? Kilala nyo si Vice Ganda? Kilala nyo? Oo, hindi. Yes, no? Sikat siya. Yes, sikat na artista yan, no? One of the interview at sinasabi niya sa mga tao, no? Hindi naman natin ginajudge sila. No? Hindi natin ginajudge. Ibe-base lang po natin ang salita ng Diyos. Titignan natin how people perspective sa buhay nila. No? Ganito, ang sabi ni Vice Ganda, meron daw isang tao na pinanganak na lalaki. No? Lalaki siya. No? Pero haba daw na lumalaki siya, ay nagkakaroon siya ng, sabi doon, nagkakaroon siya ng pagtingin at nai-inlove siya sa isang lalaki din. No? Remember that the Lord create only lalaki at babae. Tama? Tama yan. Lalaki at babae. No?
So dahil ganun ang perspective ni Vice Ganda na nai-inlove daw yung isang pinanganak na lalaki sa isang lalaki, ngayon, pwede na daw siyang pumili anong reference niya. Anong reference niya? Siyempre, gusto niya na maging babae na kahit lalaki siya. So by that principle, na sinunod niya yung kalooban niya na gusto niya na maging babae para but that point na pwede niya na ma-identify ano yung gender niya. Di ba? So, that principle, nag-a-against po yan sa salita ng Diyos. Why? Because ang design ng Panginoon, pag nilikha kang lalaki, lalaki ka. No? You are designed to love for sa babae. Di ba? Hindi pwedeng sa lalaki. No? So, ganun ang perspective ng mga world. No? So, hindi natin sila kinokondemn. Kasi alam naman natin that in the world, they are blind. Kaya tayo dito nag-aaral ng salita ng Diyos so that ma-align lagi yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos, no? Ma-align lagi yun sa kalooban natin. So ina-align natin yung kalooban natin, Lord, ano ba ang gusto mo sa akin para sa akin, no? So tayo bilang isang Kristiyano na, ang gusto ng Panginoon, we continue deny ourselves. So by doing deny ourselves, ito ay tinatalikuran na natin yung dati nating ugali, no? Dati nating pamamaraan, no? Yung dati nating sabihin natin yung pagrebelde sa magulang, or yung dati nating habit na hindi maganda, na nagda-drugs, na naninigarilyo, na hindi talaga ito ang hindi talaga namin to talaga na-advise, no? Yung mga ganitong bisyo na nag-umiinom, no? Na kahit bata pa lang natututo na talagang magsigarilyo, no, mag-drugs, no. Itong mga bagay na to, ito ang bagay na sisira sa kanila. Kaya maliwanag talaga na ito yung utos ng Panginoon, we must to deny ourselves. Second, take up your cross daily, no. Ay nagpapakita naman ng pagsunod kay Jesus ay isang tuloy-tuloy na desisyon. Amen, Don? Tuloy-tuloy, ha? So, ibig sabihin, consistent. Hindi yung malakas ako sa Panginoon. Tapos, pagdating ng, kunyari, linggo, no, masaya, sir, worshipper si sa simbahan. Pero pagdating ng Lunes, balik na naman sa dating world. Nandun na naman, nagmumura na naman, nagaan. Hindi ganun po yung sinasabi ng Panginoon. Dapat, you must take up your cross daily and yung decision na to, mahirap ito. Actually, mahirap itong ang pagsunod kay Jesus, no? Pero, kahit mahirap ito, no? Sabi nga, there is a Holy Spirit, no? Ito yung, sino na may Holy Spirit na yan? Di ba? Tayo. Ito yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi natin na three distinct person ng ating Panginoon. Siya yung banal na Espiritu na siyang sumasama sa atin na kahit mahirap ay kinakaya natin at napapagtagumpayan natin ang paglaban sa mga tukso, no? Sa mga pride, sa mga galit mo, no? Ito yung nagbibigay sa atin ng fruit of the Holy Spirit na patuloy natin yan, sabi natin, patuloy natin yan na experience dahil tayo ay may banal na Espiritu. So ang banal na Espiritu po ay ito po ay natatanggap lang natin the moment ni-receive natin si Jesus as our Lord and Savior. Amen, Don? Amen. Amen. So, dahil doon, nakakasunod na tayo sa kanyang mga command. Dahil siya rin po, yung spirit niya ay nasa sa atin na. Kaya nakakasunod na tayo. So, yung mga decision natin na dapat na take up your cross daily ay consistent na to. No? Hindi lamang isang beses, kundi araw-araw ay may laban sa tukso, sa pride, sa sariling kagustuhan, no? At ito ay napatuloy natin napapaglabanan ng mga bagay na to. So sa buhay ninyo, ano po ba yung mga take up your cross daily, no? Alam ko may mga mahirap kayo na sa sitwasyon nyo, ang hirap niya, no, dinadala nyo, pero ang mga bagay niya ay napapagtagumpayan nyo. Kasi dahil kasama natin ang Panginoon. Tama yan. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Huwag niyo kalimutan yan. Eh kuya, ang hirap talaga ng buhay.
Ang hirap paghanap ng trabaho, sabi nito, ang liit-liit lang ng sinesweldo namin, paano natin po ito makakasyahin? Alam nyo, pag nagtiwala ka sa Panginoon, pag nagtiwala ka, kahit maliit lang yan, gusto nyo pong ma-experience na hindi kayo nauubusan ng provision, maniwala po kayo. Kahit maliit man yan, at pinatunayan na yan sa story dito sa Bible, no? Sa banal na kasulatan, no? Pinatunayan na yan na meron mga miracles na nangyayari na kahit maliit lang ang kanilang mga provisions, hindi ito nauubos. Amen? Amen? Amen. Oh, wow, Lord. Hindi ito nauubos. Abundant ang ng Panginoon, ng pagpapala ng Panginoon. Hindi ito prosperity gospel, ha? It is not the prosperity gospel. It is a foundation that we are more to trust the Lord. No? Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Magtiwala po tayo. Last, ito na po, bilis lang talaga. No? Ang last naman is follow me or sumunod kayo. No? Ay nangangahulugan ng aktibong pamumuhay na ginagawa, sabi doon, na ginagaya ang buhay ni Kristo. No? So, dahil kilala naman natin si Jesus na, no? Dahil ang gusto naman talaga ng our God the Father in heaven, no? Alam niyo po, tayo po ay may Ama na sa langit. The moment we receive already Jesus our Lord and Savior, one of the treasures yan ang sabi ko kayamanan natin ay ibinalik na po yung ating relasyon sa ating Diyos Ama. Wow, napakalalim na to, no? Napakalalim. Ibinalik na po yung ating relasyon sa Diyos Ama. No? And one of the will of our God the Father, no? Sundin natin yung kanyang anak na si Jesus. Amen dyan? Amen. Amen? Amen. Sundin natin kung sino yung anak niya na si Jesus. No? Sundin natin yan. Kasi bakit? Actually, hindi pwede magpakita yung Diyos, yung our God the Father sa atin Because our God the Father is a holy, no? Ang sino man makakita sa Ama ay patay dahil tayo makasalanan. Although pinatawad na tayo ng Panginoon, kaya nga there is a Messiah na pinadala ang ating Diyos Ama na si Jesus mismo, yung pinadala. Sabi ko, di ba? Sino ba yan si Jesus? Si Jesus pa ay nandyan na siya before pa create ang mundo at before pa tayo isilang. Di ba? Kasama na po ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu sa kalangitan. At sila na po ang noon pa man ay naghahari. Kaya dinidiscuss natin itong follow me. Sinasabi ni Jesus, follow me. No, sundin natin ang ating Panginoong Jesus ng kanyang pamumuhay. So sa kanyang pag-ibig, 'di ba? Kilala man natin si Jesus, 'di ba? Mapag-ibig siya, no? Nagbibigay siya ng mga compassionate doon sa mga taong may sakit, no? Yung panahon ni Christ, no? Mga compassionate ng mga may sakit, mga may bulag, may kapansanan, at even po sa mga nagugutom, no? Talagang pinoprovide niya po yung pangangailangan ng mga pagkain. Imagine mo, pinakain niya yung 5,000 men during that time sa panahon niya. At ito lang ay sa pamamagitan ng ilang tinapay ba yon? 5 loaves of bread and 2 loaves of basta gano'n. 3 loaves of yung fish, no? Napakain niya yung 5,000 tao. It's a miracle, no? Talagang nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus during His time. That's now where the Lord invite us, no, to follow Him, no. So sa kanyang pag-ibig, ang kababaang loob pa niya, no, yung talagang humility siya at ang yung pagsunod niya sa Ama, no. So sa kabuuan, ang pinapakita nito na ang Kristyanismo ay hindi lamang sa paniniwala kundi sa transformed life na nakikita sa araw-araw ng pamumuhay. Amen. Yun, sabi natin, no, hindi lang yan sa kung hindi yan binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Amen, John? So Amen. sa aspeto ng lesson and applications, malalapit na pa tayo matapos. Sa lesson ng application and lessons, no, malinaw na ang tunay na pagsunod kay Jesus ay makikita sa maliit na desisyon araw-araw. Halimbawa,
sa pagpili ng tama kahit mahirap, sa pag-iwas sa kasalanan kahit walang nakakakita, at sa pagiging tapat kahit may kapalit na sakripisyo para sa mga kabataan at sa bawat mananampalataya. Ito ay paanyaya na suriin ang ating priorities. Excuse me. So, suriin natin yung ating priorities. No? Si Kristo ba ang nangunguna sa buhay mo? No? Amen ba? Si Kristo ba yung priority mo? O ang sarili nating kagustuhan? So sa pagsunod kay Jesus, nangangailangan ng ano ba yung kailangan natin? Number 1 is disiplina. No? Disiplina po ba kayo? Kung ang estudyante ay disiplina sa kanyang pag-aaral, the more we are more disciplined to follow Christ. Amen? So, number 1 yun, na disiplina. Consistency. No? Ito yung sabi natin yung consistency sa Tagalog, yung ano ba yung consistent? Yung palagi, no? Hindi yung isang beses ka lang tapat, the rest hindi na. Hindi. Dapat tayo consistency. At may tunay na commitment. Ano yung tunay na commitment na yon? Example ko nga kanina, di ba? Etong every Saturday devotions, commitment po namin ito sa inyo, no? At sa Panginoon. Una sa Panginoon. Ano yung commitment na yan? Yung intentional effort. Kailangan sadyain, no? Hindi pwedeng pabayaan lang. Kailangan sadyain, no? Kaya nga yung ibang mga walang load, binibigyan pa namin ng load para makarinig kayo ng salita ng Diyos, no? Praise be to the Lord. Kasi napakabuti ng Diyos sa buhay ninyo, no? So imagine ninyo, bibigyan pa kayo ng load para makarinig kayo ng salita ng Diyos, no? At itong salita ng Diyos, hindi lang basta ito binigyan kayo ng salita ng Diyos, no? Kailangan i-explain pa namin so that in our terms, no, in our layman's term, ibig sabihin sa level ng tao para lalo nating maunawaan. So, yun, no? So, katulad ng isang taong nagte-training araw-araw upang lumakas, habang ginagawa natin ito, unti-unting inuhubog ang ating karakter upang maging katulad niya. Amen, no? So, dahil dito, dumadaan po tayo doon sa training na binigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, no, hindi ang buhay natin sa mundong ito ay hindi lang ito ang permanent life natin. Lahat po tayo ay mamamatay. I tell you, lahat tayo ay mamamatay. Ang tanong, kailan? Tama? Tama, no? Lahat po tayo ay mamamatay, no? Lahat tayo ay design mamatay tayo lahat. That's why ngayon pa lang pine-prepare na po ng Panginoon na tayo ay sabihin natin na ang totoong buhay natin ay wala dito sa lupa, kundi doon sa buhay na walang hanggan na prepare na niya noon pa man. Amen dyan? Amen. Amen. No? So, habang nandito tayo sa mundong ito, no, binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon ng magandang buhay, pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, at pinoprovide ng magulang nyo. Lahat yan ay may purpose, no? One of that purpose, no, ay makilala natin more on Jesus. No? Makilala natin ang ating Panginoong Jesus. No? So itong Panginoong Jesus, no, iba to sa itinuturo ng mga ibang relihiyon. Itong Panginoong Jesus na to, ang tunay na description ng Holy Scriptures na itinuturo namin sa inyo upang kayo ay magpatuloy doon sa pagsunod kay Jesus. No? Hindi kayo sumusunod kay Kuya Mel, kay Kuya Bong, kay Tita Mabel nyo. Hindi Kundi lahat tayo, pinapoint natin na ang ating sinusunod ay si Jesus. No? Kaya nga kami dito ay ina-explain namin kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus. At sa huling encouragement, no, ang landas ng pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Talagang mahirap. Kuya, mahirap talaga sumunod no? Ngunit, ito ang tanging landas na may tunay na walang hanggang kahulugan. No? Maaring kasamang hirap, pagtanggi at sakripisyo, ngunit kasama rin nito ang presensya ng Diyos. No? So, sa paghihirap natin, alam natin, kasama natin ng Diyos. Ano pa? Kapayapaan sa puso. May joy po ba kayo sa puso nyo at peace? Amen. Amen, no? When you receive the Lord Jesus, no? It will ang Panginoon talaga ang magbibigay sa inyo ng
kagalakan ng puso ninyo. No? Eh kuya, paano kung magagalak? Napakahirap namin. Eh, minsan talagang kulang pa yung ano. Mga kapatid, huwag po kayong magsentro doon sa kakulangan. No? Tumingin kayo doon sa pang-araw-araw na pagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng word ng Panginoon, no, may makain lang ako at may masuot. No? It is always on contentment. Lord, salamat. No? Matuto tayo sa Panginoon na magpasalamat. Lord, kahit ito lang po yung pagkain namin, salamat. Dahil matuto namin na magpasalamat sa iyo. Alam naman natin na ito ay dadaanan talaga natin. Dadaanan talaga natin yan. Ha? At least alam ninyo po na ang pagiging isang Kristiyano ay hindi ito, sabihin to ay bed of process na talagang smooth na. No? Hindi. Talagang dadaan pa po tayo doon sa sabi ng pagsubok, may challenges sa buhay, pero ang kagandahan nun ay kasama natin ang Panginoon. Sabi nga, di ba? Kasama natin ang presensya niya at may kapayapaan sa puso. At hindi lang yan. At lagi tayong may pag-asa na hindi mawawala. Amen dyan? Amen. May hope po ba tayo? May hope? Amen. Jesus is our only hope. Tandaan po niyo yan, no? Mga kabataan. Jesus is the only hope, no? Sa pag-aaral nyo, no? Sa pag-success nyo sa future, no? Sa inyong mga career, huwag mong kalimutan, no? Huwag mong kalimutan na si Kristo ang unahin ninyo. Although, kuya, mahirap naman itong sinasabi mo. Mahirap talaga. Pero ang sabi naman ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Kaya tayo ay patuloy na magtiwala sa kanyang pangako. Amen dyan? Amen, no? So, hindi lamang kapag sabi natin, no, ang paalaalang talatang ito ay simple ngunit makapangyarihan, no. Piliin si Jesus araw-araw hindi lamang kapag magaan ang buhay kundi lalo kapag mahirap. Sapagkat sa bawat araw na pinipili mong sumunod sa kanya, mas lalo mong nararanasan ang tunay na buhay na hinihanda niya para sa iyo. Yan. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. So alam naman natin na ang pangako ng Panginoon ay higit pa sa nais mo. No? So matuto lang tayo na sumunod sa Kanya. So yan lang po ang ating mensahe ng Panginoon para sa atin. I hope are everyone blessed. At baka may gustong idagdag si Kuya Bong at si Ate Mabel. At Ate Mabel, baka meron kang gustong idagdag para sa kabataan natin. Ako ang madadagdag ko lang, ang pagsunod sa Panginoong Hesus hindi kalugi. 'Di ba? Pag sumunod ka sa Panginoong Hesus, siya ang sunundan mo, mga yapak ng Panginoong Hesus ang susundan mo, hindi ka lugi. Kasi meron na galing na siya doon sa ating future. Hinanda na niya yung future natin. So if we just follow Jesus doon sa mga kagustuhan niya sa ating planos niya sa ating buhay, hindi ka malulugi kasi for I know the plans I have in you, says the Lord. 'Di ba? Maganda ang plano ng Panginoon. Basta magtiyaga lang tayo. May hirap, may ginhawa, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kasama natin siya. Yun lang man po. Amen. No? Ate Mabel, baka may gusto kang sabihin. Sige po. Ang mapayo ko lang sa mga kabataan, no, ang buhay Kristiyano ay hindi po ito yung akala natin ay madali lang. Mas lalong tinitest tayo. Mapipil natin yung hirap pero may kapayapaan sa puso natin. Amen. Ang gagawin natin ay lalo tayong lumapit sa Kanya, manalangin, maging matatag dahil pinili niya tayo. Hindi aksidente na nakakilala tayo sa Panginoong Diyos. Amen. Dahil sa dami-dami ng tao sa buong mundo, millions, billions. Pero bakit sa tayo yung nabahagi na ng salita ng Diyos? Dahil tayo ay mahal ng Diyos. Pinili niya tayo maging anak niya. Kaya kung may mga pagsubok man, mga pagtutuwid sa atin yan. Kung nahihirapan man tayo, ay lumapit naman tayo sa Kanya. Kung pagkasabi nga ay kapag ang isang anak ay mahal ng magulang, talagang inibigyan niya ng leksyon kung nagkakamali. At
tinutuwid ng magulang, ganon din tayo sa Panginoon. Kapag tayo ay nagkakamali o pagka tayo ay nahihirapan, alalahanin natin kasama natin ang Diyos. At hindi ibig sabihin na wala ang Panginoon. Ibig sabihin kasama natin siya at sinusubok lamang tayo kung gaano tayo katapat sa Kanya at kung paano tayo sumunod sa Kanya sa araw-araw. Sabi nga, take up your cross. Yan. Kaya kung may mga pagsubok, ito yung mga cross na ating pinagdadaanan. Pero kasama natin ang Panginoon. Nais lamang niya magpakatatag tayo at patuloy na magtiwala sa kapangyarihan niya. Yan lamang po. Amen. Thank you, Ate Amen. Mabel, sa magandang payo mo para sa mga kabataan natin. And I hope nakuha niyo yun, mensahe ng Lord sa atin. First command, deny yourself. Second, take up your cross daily. And third, follow me. Sige, announcement lang, no? Bukas meron tayong worship service. Kung gusto niyo mapanood, i-forward ko itong link, no? Dito sa ating GC para makakinig rin ulit kayo ng salita ng Diyos. Wala man kayo sa simbahan or kung nasan man kayo, kung free kayo, you are invited, no, to join us in worshiping the Lord through online. Amen. Sige. Ate Mabel, baka gusto mong ikaw na po mag-end ng prayer. Okay lang po. Sige po. Baka may prayer request sila. May mga prayers, may mga immediate request or prayer request po ba ang lahat? Parang wala akong Meron nakita. po. Sino? Wala namang request po yung Ate Mabel. Sige. Mag-pray natin lahat. Generic na lang. Okay. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, papasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito, muli sa panibagong araw at paalaala niyo sa amin ngayong gabi. Salamat po sa magandang mensahe na binigay niyo sa amin ngayong gabi, Panginoon, na pinaalalahanan niyo kami para patuloy kami magtiwala sa iyong kapangyarihan. Dahil alam po namin, magandang plano at layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa katapatan mo, sa pagmamahal niyo sa amin na hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Alam po namin may mga pinagdadaanan ng bawat isa, pero kasama ka namin. Sabi mo nga, Panginoon, 1, 2, 3 na nag-uusap tungkol sa iyo, Panginoon, ay nandoon ka sa aming kalagitnaan. Kaya kiniklaim po namin po yun, na angkin namin, nakasama ka namin ngayong gabi, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Sa gabing ito, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa inyo, linisin niyo ang puso ng bawat isa sa amin. Kung may nakita po kayong karumihan sa aming puso, ay sinusuko namin ito sa inyo at patawarin niyo kami, O Diyos. Alam po namin na ang lahat ay may mga hangganan. Ngunit ang pagmamahal niyo sa amin ay walang hangganan, Panginoon. Tunay ang iyong pag-ibig at ang lahat ng bagay ay walang imposible sa iyo. Dalangin namin ang maayos na kalusugan sa bawat isa, sa pamilya, Panginoon Diyos. We pray, Panginoon, na katagpuin niyo po, Panginoon, ang mga panalangin nila, mga desire ng puso ng bawat isa, Panginoon, lalo na po sa mga kapatiran namin dyan sa Marinduque, Panginoon. May mga hinihiling sila na maayos na kalusugan sa pamilya, patuloy na kabuhayan, mag-iingat sa kanilang mga anak, pagagalingin niyo po sa mga karamdaman, Panginoon, at patuloy mong ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga pagkain, Panginoon Diyos, at ingatan niyo ang araw-araw nilang pagtatrabaho, paghahanap buhay ng mga ama ng tahanan at yung mga bata ngayong bakasyon, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila at magkaloob ng kanilang mga pagkain, ng mga pangailangan sa tahanan sa araw-araw. Salamat, Panginoon, dahil mayroon kaming Diyos sa buhay na anumang oras, Panginoon, ay may matatawagan kami. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa bawat tahanan. Salamat sa provision mo, Panginoon, sa bawat tahanan at saka sa kaligtasan pisikal at kaligtasan spiritual, Panginoon, na ibinigay niyo sa bawat isang tahanan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo. Patuloy mo kaming samahan bukas, Panginoon,
sa aming pananambahan. Patuloy ang pagkilos sa inyong banal na espiritu sa puso at isip namin. Maraming salamat, Panginoon. Ang papuri at pasasalamat namin ay sa iyo lamang, O Diyos. Itong aming samot hiling sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you. Amen. Thank you sa lesson natin sa gabing ito. Thank you. God Thank bless you. you all. See you tomorrow. God Hello, bless you all. everyone. God bless you, Gerald, Pag-uwi naman, Princess Gerald. Joyce, and Si Princess. ano, Ayan. Kay Bito and family, Princess. Thank you. God bless.